Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1169. Dito sa article na to, pinag-uusapan ang tungkol sa delay at ang iba't ibang kinds ng delay. Dapat ba mag-demand si creditor para masabing delay si debtor? Or merong mga circumstances na hindi na kinakailangan mag-demand ni creditor para ma-delay si debtor? Alamin natin. Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Those obliged to deliver or to do something incur in delay from the time the obligee judicially or extrajudicially demands from them the fulfillment of their obligation. However, the demand by the creditor shall not be necessary in order that delay may exist. Number one, when the obligation or the law expressly so declare. Or two, when the nature and circumstances of the obligation, it appears that the designation of the time when the thing is to be delivered or the service to be rendered was a controlling motive for the establishment of the contract. Or three, when demand would be useless, as when the obligor has rendered it beyond his power to perform. In reciprocal obligations, neither party incurs in delay if the other does not comply or is not ready to comply in a proper manner with what is incumbent upon him. From the moment one of the parties fulfills his obligations, delay by the other begins. So, itong Article 1168 or 1168 talks about the concept of delay. Yan. So, ano bang ibig sabihin ng delay? So, pag sinabi nating delay, or other term natin is default, o kaya naman ay mora, ibig sabihin nito, non-fulfillment of obligation. Okay? Pag non-fulfillment, default yon. Pero kapag halimbawa with respect to the time, non-fulfillment of obligation with respect to time. Okay, again, ulitin natin. Default, delay, or mora means non-fulfillment of obligation with respect to time. Sabi kasi sa 1168, nagkakaroon ng delay kapag itong si creditor judicially or extrajudicially demands from the debtor. Doon nagkakaroon ng delay. So delay arises from the time the creditor judicially or extrajudicially makes a demand. Yan. Sabi daw, kailangan mong maningil para sabihing may delay. Kasi pag hindi ka daw naniningil, hindi ka nagde-demand, whether via judicially or extrajudicially, ibig sabihin ng extrajudicially, edi parang, yun, walang letter or pupuntahan ka sa inyo. Judicially, edi meron kang help through court. Okay? So pag daw sabi hindi daw nag-demand si creditor from the debtor, hindi daw siya magkakaroon ng delay. Kasi nga ang concept daw natin, no demand, no delay. No demand means no delay. So tatandaan natin, walang delay unless mag-demand. Subject to certain exceptions, syempre. Hindi sa lahat ng pagkakataon. So again, para maging default si debtor, kailangan demandable muna yung obligation. Hindi kasi pwedeng i-demand ang hindi pa naman demandable. Halimbawa, pinautang ko si A, tapos next week ang bayad. Kinabukasan naniningil ako. Hindi pa naman demandable yung obligation. So hindi siya madedelay. Kasi hindi pa naman demandable ang obligation kahit naningil ako, kahit nagkaroon ako ng demand kasi hindi pa naman siya demandable. So therefore, walang delay kahit na may demand. Okay, yun yung isa sa mga exception. Ano? Again, in orders para magkaroon ng default, the obligation first should be demandable. Okay? Pero pag demandable na yung obligation, tapos nag-demand si creditor, tapos itong si debtor hindi nag-perform, yun, delay na siya doon. Kaya ang sabi dito, those obliged to deliver or to do something incur in delay from the time the obligee judicially or extrajudicially demands from them the fulfillment of the obligation.
So doon nagsisimula yung delay natin. Under the Civil Code, delay begins from the time the obligee judicially or judicially demands from the obligor the performance of the obligation. Ayan. So magkakaroon ng delay. Okay? So ang sinasabi nating delay dito is legal delay. Halimbawa, pinangakuan ko si A na bibigyan ko siya ng libro. Okay? Bukas or kaya naman next week. Tapos dumating yung next week. Ako ba ay hindi ako nakapagbigay ng libro? Ako ba ay delay? Did I incur legal delay? Okay? So the answer is no, hindi pa, not yet. Hindi pa ako legally delayed because hindi pa nagde-demand si A sa akin nung librong ibibigay ko sa kanya. Okay? So wala pang judicial or extrajudicial demand. Pero if si A nagkaroon ng extrajudicial demand, kumbaga siningil ako, okay? Nung next week, nung dumating na araw na yon, and kahit na nag-demand siya, hindi ko pa rin naibigay yung libro, yan, legal delay na ako. Okay? Meron na akong legal delay. At kapag may legal delay, liable na sa damages. Okay? Pwede nang mag-ask ng damages itong si creditor. Kasi ang delay, isa siyang ground for damages under 1170. Okay? Kaya kung gusto mong maningil ng damages, mag-demand ka. Okay? Huwag mong intayin siya magbayad. Ayan. So, pag nag-demand ka, sa araw na kung dapat kailan ka mag-demand, tapos hindi siya nagbayad o nag-perform, delay siya, then on top of what you are going to collect from the debtor, may damages ka pang pwedeng masingil. Okay? Ayan. So, meron tayong iba't ibang kinds ng delay. Kinds of delay. Okay? Number one, meron tayong mora solvendi. Hindi yung mora delatore. Yan, iba yan. Mora solvendi. Ito naman is what we call debtor's default. So si debtor ang na-default. Ibig sabihin, ang nag-incur ng delay ay si debtor in the performance of the prestation as agreed upon under the agreement. Okay? So again, mora solvendi ay delay sa part ni debtor nung finulfill niya yung obligation. So meron tayong mga requisites para masabing may default na. Again, dapat nga yung obligation ay demandable. Okay? Pangalawa, si debtor, delay sa performance. Tapos, pangatlo, si creditor nag-demand ng performance. So yun nga yung ating requisites. Okay? Para magkaroon nga tayo ng delay or default. Number one, obligation is demandable. Hindi pwedeng i-demand ang hindi pa demandable. For the sake lang na magkaroon ka ng delay, hindi pwede yon. Pangalawa, debtor delays. Okay? Debtors delays in the performance. Pangatlo, the creditor judicially or extrajudicially requires the performance. Creditor requires performance. Yan. So lahat yan dapat present para masabing may default or may delay. Yan. So that's the first kind of delay. Okay? Meron tayong pag sinabing default in real obligation, yun yung to give, default to give. Hindi yun yung mga mora, solvendi, ex-re, kapag to give, tapos na delay. And then, yun namang isa, ex persona. Ex persona, kapag persona. To do. Yan. Obligations to do. Tapos ay na-default si debtor. So, mora solvendi ex-re, mora solvendi ex persona. The second type of delay na meron tayo, mora accipiendi. Accipiendi. Okay? Ito naman is default on the part of the creditor. So, creditors, default. Nade-default din pala ang creditor? Yes.
Kailan yun? Kasi makikita pa natin yan sa Article 1268. Okay? Pero pag sinabi nating more accipendi na delay sa part ni creditor, nung tatanggapin na niya yung prestation or yung performance. Halimbawa, ready na akong magbayad, demandable na yung obligation. Eh hindi nagde-demand itong si creditor. Eh baka mawala pa sa akin yung pera, gusto ko na magbayad. Okay? Pwede na eh, pwede na, demandable na obligation eh. Tapos yung magbabayad na ako, ito namang si creditor ayaw niyang tanggapin. So, default siya sa part na yon, delay siya sa part na yon. So, ako bilang debtor, magbabayad ako, pwede pa akong mag-claim ng damages. Kasi default siya eh, default si creditor. Okay? So, yun yung ating mora accipendi, delay on the part of the obligee or creditor to accept the delivery. Okay? Which is the object of the obligation. And then, lastly, last kind of delay is meron tayong compensatio mori. Compensatio or compensatio mori. Yan. Ito naman, si creditor tsaka si debtor, pareha silang delay, therefore offset. Nagkaroon ng offset. Okay? So again, si creditor and debtor are both in delay, thereby offsetting each other. Offsetting each other. Yan. So pag ganito, dahil nagkaroon tayo ng default, yung bawat parties, edi parang walang default. So, as if neither party was in default kasi pareha silang delay or default. So, parang wala nangyari kasi nag-offset tayo eh. So, nagkaroon tayo ng mutual delay. So, mutual delay. Yan. So, itong compensation mo, Ray, applicable ito sa mga reciprocal obligation. Pag sinabi natin reciprocal obligation, both parties are debtors and creditors of each other. Halimbawa, nakipagkontrata ako na pipinturahan ko yung bahay ni A sa halagang 10,000. So sa part ko, ang object, yung aking service to do. Ang cost, yung perang matatanggap ko. Kasi ang cost, yun yung reason bakit ka nakipag-enter sa agreement. Bakit ko pipinturahan yung bahay mo? Kasi gusto kong kumita ng pera. So the cost is money. The object or the prestation is what I will do to A. On the part naman ni A, ang kanyang object ay pera, pero ang kanyang cost ay paint, yung to do. Bakit ko bibigyan ng pera si ako? Bakit ako bibigyan ng pera ni A? Kasi gusto niya magpapinturan ng bahay. So, meron kaming obligation sa isa't isa which makes the obligation reciprocal. Halimbawa, nakipagkontrata nga ako kay A na bukas pipinturahan ko yung bahay. Kinabukasan dumating, hindi ako nagpunta, hindi rin siya nagbayad. Okay? So both of us are in delay. Therefore, it's as if walang talagang default. Kasi offset yung delay ko tsaka delay niya. So parang walang nangyari. Okay? Ang general rule kasi is that yung fulfillment ng parties with respect to their obligation dapat simultaneous. So no demand is generally necessary. So kailangan dapat simultaneous ha. Hindi pwedeng magkaiba yung date ng dalawa. Kahit na reciprocal yan. Okay? Kasi walang offsetting na mangyayari dahil magkaiba yung oras ng dalawang obligation. Kasi kapag simultaneous yung obligation, sabay dapat or same ng time, kapag ginawa ko bigla yung pagpipaint ng bahay tapos hindi siya nagbayad, delay ngayon si A. O pag nagbayad naman si A tapos hindi ko pininturahan yung bahay, delay naman ako. So dapat general rule natin kapag reciprocal obligation, dapat yung fulfillment ng obligation ay simultaneous. So pag simultaneous, walang demand na kailangan. Okay? So dapat this is simultaneous. So there's no need for the demand. Okay? Kasi ang isang party, pag finulfill niya yung obligation, tapos yung isang party hindi niya biglang finulfill, yung isang party automatically yon.
nag-incur siya ng delay. Pero pag magkaibang dates ang performance ng obligation na naka-fix, okay, papasok tayo dun sa unang paragraph natin. Okay? Yan. So, pag nagawa na, tsaka tapos nag-demand ako, eh di doon papasok si delay. So doon, pag magkaibang date, kailangan pa rin ng delay. Kailangan pa rin ng demand para ma-delay. Pero pag present date, simultaneous, automatic, pag ginawa mo yung obligation mo, automatic na yon, delay na yung isa pag hindi niya ginawa yung obligation niya. Kahit hindi ka na mag-demand. Okay? Ayan. Pero sabi nga sa Article 1168, may mga instances or circumstances na hindi na kailangan mag-demand para ma-delay. Yun nga yung mga in-enumerate dyan na the demand by the creditor shall not be necessary in order that delay may exist. Hindi kailangan i-demand para magkaroon ng delay. So yun nga yung tatlong circumstances na yan. O, next page tayo. So ano-ano nga ba yung mga circumstances na hindi kailangan mag-demand? Number one, kapag sinabi ng batas, magbayad ka, mag-perform ka ng ganitong date, kahit hindi paalala sa iyo, delay ka pag hindi mo ginampanan. Okay? So kapag sinabi na ng law, okay? Or kaya naman, nagkausap, may stipulation. I don't need to demand para magkaroon ka ng delay. So yon. So yun sinasabi sa obligation when the obligation of the law expressly so declared. Halimbawa, tax. So, sabi ng batas, magbayad ka ng tax ng April 15. Kahit hindi pa alalahanan sa iyo, eh di magbayad ka. Otherwise, delay ka. So magkakaroon ka ngayon ng penalty o that is your damages. Okay? So example natin dito, taxes. Yan. So pero marami pa yan. Ano? O ano naman example ng sa stipulation? Halimbawa, gumawa ako ng promissory note. I promise to pay X, 1,000 tomorrow without the need of demand. So naglagay ako mismo ng without the need of demand. So expressly, ibig sabihin nakalagay talaga. Expressly sinabi ko na hindi ko kailangan hindi kailangan i-demand sa akin ni X para mabayaran ko siya. So pag hindi ako nagbayad, delay ako. Kasi sinabi ko mismo na without the need of demand. So, yan. Tapos yung mga income taxes nga, donor's tax, estate tax, na nasa NIRC, nakalagay siya mismo sa NIRC natin, kung ano yung mga corresponding dates na kailangan magbayad ka, kailangan mo magbayad. Otherwise, delay ka. Number two, pangalawa, when the nature and the circumstances of the obligation, it appears at the designation of the time, when the things to be delivered or the service to be rendered was a controlling motive. Kaya mo siya kinuha kasi yun naman talaga yung motibo mo. Hindi mo kailangang i-demand yun. Kasi halimbawa, sige yun, controlling motive. Yung reason kung bakit ka kontrata sa kanya, yun na yung motibo mo. Halimbawa, ikakasal ako, tapos kumuha ako ng damit ko or damit ng magiging asawa ko, yung kanyang wedding gown. Hindi ko na kailangang ipaalala doon sa pinagkunan ko na dalhin niya to sa araw ng kasal ko. Kasi yung nature ng obligation niya is yung time ng kasal ko, yun na yung motibo kung bakit ko siya kinuha. Okay? Ayan. Masasayang. Masasayang. Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. Hindi ko kailangang i-demand kasi kaya nga kita kinuha kasi gets na yun na kailangan mong dalhin yan sa araw ng kasal ko. At hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo. Yan. O kaya naman may graduation. Okay? Yung toga, dadalhin sa araw ng graduation. Umarkila ako. Tapos, sasabihin ng inarkilahan ko, hindi mo kasi sa akin pinaalala kasi no demand, no delay. So wala akong delay. Hindi mo sa akin pinaalala eh. Or ni-remind or diniman. Ay understood na yon na kaya kita kinuha ay dahil kailangan ko yung services mo or yung thing na yan dun sa araw ng graduation ko. Kasi yun na yung controlling motive ko kung bakit ako nakipagkontrata in the first place. So that is controlling motive. Number three, when demand would be useless. Yan. As when the obligor has rendered it beyond this power to perform. Ibig sabihin nito, kahit i-demand sa'yo yung obligation, wala na siyang kwenta, wala na siyang magagawa kasi hindi na mape-perform yung obligation. Okay? So halimbawa, I promise X
na ibibigay ko sa kanya itong aking cellphone. Okay, bibigay ko daw sa kanya yung cellphone ko at the end of the month. Okay? Tapos naibenta ko yung cellphone ko. O kaya naman nasira yung cellphone ko without my fault. So kahit na dumating yung end of the month, tapos nag-demand sa akin si X, "Uy, nasa na yung cellphone mo? Bibigay mo sa akin yan na." Useless na kasi hindi ko na kayang i-render yung obligation ko beyond my power. Kasi dito, when the obligor has rendered it beyond his power to perform. So hindi niya na kayang gampanan. Okay? So kung halimbawa kasalanan ko naman na nasira yon, di-delay ako. Okay? O kaya naman naibenta ko yung cellphone sa iba knowing na nakapangako yan sa isang tao. Kapag nag-demand sa akin si X or kahit hindi sa akin mag-demand, useless na yun, may delay pa din ako. Kasi hindi ko na may babalik yung cellphone na yun. Okay? So ang point ng number 3 natin is that whenever the obligor made something that would make it impossible for him to perform, tapos hindi na kailangang i-demand yun. Delay na talaga yun. Unless may fortuitous event na hindi niya kasalanan kung bakit nasira yung cellphone. So wala na yun. Extinguish na yung obligation natin. Pero kung kasalanan ko kung bakit nasira yung cellphone, pag dumating na yung time, okay, na kailangan ko dapat siyang i-deliver, useless na yun kahit i-demand pa. Delay na rin ako nun. Okay? So yun yung number 3. So anong magiging epekto kapag nagkaroon ng mora solvendi? Okay? Effects of mora solvendi. Ano nga yung mora solvendi? Yan. Debtor's default or debtor's delay. Ano mga effect kapag si debtor na delay? Kung kailan nagkaroon ng demand, tapos hindi pa rin binigay. Una, damages under 1170. Pangalawa, kung sakaling nawala, siya magbe-bear ng risk. Okay? So, bears risk of loss. Tapos kung sakaling nagkaroon ng fortuitous event, liable pa din. Liable for fortuitous event. Kasi nag-demand na, tapos hindi ko na ibigay, and then afterwards, nasira yung bagay due to fortuitous event, kahit na aksidente yan or walang kinalaman si debtor kung bakit nasira yan or nawala, liable pa rin kasi may delay na. Okay? Ang hindi siya liable ay kung walang delay na nangyari. Okay? So, yun. At yun, dito nagtatapos yung 1168 natin. 1169 pala. 1169. Okay? It's about delay at iba't ibang kinds ng delay. And pero may mga instances na hindi na kailangan mag-demand para magkaroon ng delay, kagaya na nga nung 1, 2, 3. Okay? And then yun. Meron din tayong delay sa reciprocal obligation. Pero parang na-offset siya basta yung obligation is simultaneous. Kasi kapag yung obligation is magkaiba ang date, hindi siya pwedeng ma-offset ang delay. So, pupunta tayo sa unang paragraph, yung concept nun. Okay? So, I hope meron tayong bagong nakuha sa 1169. So, again, lagi niyong tatandaan, mag-aral mabuti, at mag-ingat palagi, and of course, ibang klase ka. Bye-bye!